Marami nagtatanong sa akin eh. Ako ang forecast ko kasi diyan, hindi naman 'to ano no, hindi naman 'to kakaibang pananaw. Yung impeachment, may impeach yung Vice President. Ang problema diyan yung sa Senado dahil marami siyang kakampi diyan. Tapos yung ibang mga nagpapakipot diyan, baka mas ano yan, mas lumabas yung kulay, 'di ba? I don't think she would have I don't think the prosecutor, which should be the House of Representatives, will have enough numbers to actually have a conviction at this point no dyan sa Senado. I don't know kung anong paningin mo dyan. Well, ang problema ko kasi hindi naman purely legal or consequential yung value ng impeachment sa akin eh. The process itself has value. Hindi mapipigilan, let's say meron silang 8 or 9 na senators, hindi nila mapipigilan yung trial unless mapatalsik nila si Senate President Tito Soto. So while the Senate presidency is with Tito Soto, the trial is assured. It will be 3 months of almost daily trial and hearings, and that I think has a lot of value. Ma-acquit man or ma-convict si VP Sara. Because we have to note, Christian, madaming undecided. Madaming quote-unquote independents. Consistent yan sa kahit na anong survey na may 20+% na undecided or independent for 2028. And sila talaga, I think, yung kino-convince ng bawat camp or ng bawat faction. Tayo na totoong good governance, quote-unquote, tinklawan, inadapt natin yung pangalan. Mga DDS, they adopt that moniker. And the Marcos loyalists, unfortunately, the reality talaga is Philippine society is very much divided. So where the undecided or independents go, they will make the new majority for 2028 and what kind of society we will have after 2028. Yeah, tsaka maganda rin na lumabas yung ebidensya dyan. No? Kasi kung paniniwalaan natin itong isang survey, yung WR numero, ilan ba? 53% daw yung hindi pabor na ma-impeach yung Vice President. Pero 46% yung hindi raw sapat yung kanilang kaalaman tungkol sa impeachment. Tapos may bagong survey, di ba yung Okta? Parang more than 60% yata yung nagsabi na pabor sila sa impeachment ng Vice President. Of course, I suppose magkaiba ng time frame yan, no? I don't know the methodology, pero parang how would you reconcile that? Kailan ba ginawa yung fieldwork, gano'ng karami? Pero parang ang layo, no? Pero ang sa akin, no? Kung ano man yung pagtingin natin sa mga survey na yan, mahalaga gumulong yung proseso. Ito isa ko iniisip, Attorney Jess, no? Diba yung mga judges supposedly, alam natin very political ito impeachment proceeding na ito eh. Kaya ibang mga senador, pati yung mga fence-sitters, ginagamit nilang dahilan na hindi kasi pag umakyat dito yan, kami yung uupo mga senator judges. So hindi muna kami magko-comment. Pero iba hindi eh, walang pakundangan eh. Kunwari kayo, nagpa-press con si Amy Marcos, no? Ang daming hirit and daming comment dito kay Ramil Madriaga eh, no? So anong klaseng judge yan? Kung sakaling sumampa sa ano yan, sa Senado. Ito pa pangalawa, si Loren Legarda. Kakampi ni Tito Soto yan. Yung anak niya, yung anak niya nandun sa ano, 'di ba, sa event ng Club Filipino, dun sa launch ng Ridge. Hindi ko sinasabi na pareho sila ng opinion, no? Pero parang malabo naman 'yan, no? Matatanggihan kaya niya yung ano, kunwari sa, "Mami, ano ko, DDS na ako eh." Paano 'yun? Medyo weird, no? Well, yung kay Senator Amy Marcos, alam na natin yan, no? Yung kay Senator Loren, I think that is an example of hedging. Hedging na may isang politician sa family for this camp and ako naman dito muna ako sa camp na ito. And Senator Loren is a veteran. She's a survivor of many political crises. And so, I'm sure titingnan niya yung political wins sa Senado. Not necessarily yung anak niya ay nasa Ridge, nando na siya. I think titingnan niya yung political wins. Survivor yan si Senator Loren since impeachment ni Erap na hindi nabuksan yung second envelope. So I think she's acutely aware na kung ano yung dapat niyang gampanan na role depende sa political wins. Depende sa hangin eh, no? Galing, no? Kung malakas ba yung ebidensya, pwede ba siya magbulag-bulagan at magbingi-bingihan? Mahirapan siya kapag malakas yung ebidensya. Pero maganda nag-out na itong si Leandro Leviste, DDS. Na? Medyo dati kasi medyo ano pa eh. Parang may pagka-atubili pa eh, no? I don't know, no? Pero at least nandun na siya.
dapat that should be an entirely different episode mo. Yung tanong na, bakit ba madaming tao, DDS naman, sa galaw at sa gawa, pero ayaw nilang i-claim yung label? Kasama ba dyan yung isang analyst, quote-unquote, na ayaw pang aminin na DDS siya? Yung analyst, yung senatorial candidate, na dati pink, tapos ngayon green na. Yung analyst yung naman. Ng isang abogado? Yung pinahiya ng isang abogado? Ganun ba yan? Na doon sa entablado mismo, pinapahiya nung dalawa doon kasi nga, balimbing daw tsaka oportunista. Pero kung ang batayan ay pagbalimbing at pagiging oportunista, parang ang dami nun Halos lahat. Diba? In fairness naman doon sa tinutukoy mo. Marami naman Oo. Ay nako, iba talaga ang politika natin dito sa Pilipinas, no?